A day in my life as a burikat. Nabot diri sa UK. For today video day. Yeah, there's lots of people. Nandito kami sa beach. Dinala namin itong dalawang mga bata dahil sobrang na-bored ito sa bahay. Yeah, I see it. Yan. Naka-beach ang mga bata today. Naka-beach tayo dahil medyo init today. Today lang naman. At saka nung last day. Tapos in a few days, hindi na naman ito magiging mainit. Kaya dinala na lang namin itong mga bata. Mintras, meron pa tayong oras magdala sa kanila dito. Dahil next time is malamig na naman ito. Tapos uulan. Order muna kami ng food. Kinagutom ang batos ni Inday Ilgin. Kainin muna natin itong mga bata. You're not sitting there, you will go outside. Kumakain na ang mga bata ni Inday Ilgin. Pag ganito kasing weather, di ba? Grabe, sobrang init, parang Pilipinas. Kaya ang mga tao nagliliparan dito malapit sa beach. Ito yung ating food. Chips at saka ambot sa man yung kanyang pagkain. Oy, ang haba-haba man. Ito yung sa mga bata, pie at saka ganito. Tapos meron na yan silang drink dito. Nagdala na lang kami kaya sobrang mahal. Pag dito tayo magbili ng juice. We can go get coffee later in Greg's. Yeah. Can you just open one and then you share? Because I don't want to bring this one everywhere when we're walking. Is that okay? Yeah? Grabe si Jenny kumain. Uy. Uy, galit. See? Yeah, it's just been cooked. Wee! Where you go? Naihi na tong Inday eh. Oh, hindi na siya mapakali. Ganito sila dito. Oh, kung pwede palang maghubad sila, pwede na sila maghubad dito. Kaya gusto talaga nilang mag-itimba. Tapos doon sa dagat, sobrang malamig naman yung kanilang dagat dito. Hindi siya magandang liguan. Yes? Yeah, they're playing golf. Ilakad muna natin si Inday kaya gusto niya daw umihi doon. Oy. What is it? Yeah? Next to the P1 Yeah. It's got a lot of work generated. And we worked together before, we did good and all. So, Makay kami nilang Inday. We're going. Sus, dinabay-damay pa talaga na ko ng mga bata na ito. Hello, Jenny. Jenny. It's just slow. Are we gonna go high? Huh? Are we gonna go high? Yeah. Daddy! Oh my gosh! Jenny! They're not scared! Oh my gosh, honey! You like it, Jenny? Huh? Yeah? Wait to daddy! Wait to daddy! Wait to daddy! Where's daddy? Wait to daddy! JJ! Why is it? You're not scared? No? Whee! Oh my gosh, Jenny! Whee! I think this is
likes it. Jenny! Look at Jessica. She's laughing. Look at her sister, honey. Maganda naman mamasyal, no? Pero kita nyo, sobrang busy na ang beach dito. Sobrang dumadami na talaga yung tao. Kanina, medyo konti pa ito. It's gonna hit the house. Yeah. Hala, grabe na rides, oh. It's open now. Oh. Jenny, gustong pumunta ng beach, eh. Ang dami-daming tao doon sa beach. Oh, kita nyo. Kakatapos lang namin kumain ng ice cream. Done. Ngain kami ng ice cream, tapos nabilad-bilad na kami dito sa giliran. Yeah. Gusto ko na umuwi, oy. Really back on. What's that time? I don't know, because it's really more relaxing in the house, no? Yeah. Always been. We'll come back here when we're feeling better, yeah? Feeling better. Hindi masaya si Jennifer kaya gusto niya pumunta doon, oh. Something right there is walk out. Gusto niya mag-sand. Hanik, where you wanna sit with Jenny? JJ. Iniwan namin yung kanyang tatay doon kay napagod naman si Wayne. Dito na lang kami. Kita nyo yung mga tao, oh, nagbibilad sila sa init ay. Naghihiga sila, tapos maghiga sila, no? Kaya para mapagod yung kanilang balat. Kaya mahal ba yung patan dito? Kaya ganyan yung kanilang ginagawa. Kasi tayo din sa Pilipinas, swerteng-swerte tayo dahil meron tayong mga skin na ganyan. Pero sa Pilipinas, gusto nating pumuti kagaya sa kanila. Dito naman, gusto nating umitim. Gusto nilang umitim kagaya sa atin. Ilakad ko lang itong mga bata dahil yan na nga, bago kami umuwi. Para naman makikita silang beach. So, okay lang kayo, Day? Saan ba yung entrance? Ah, dito yung entrance nila. Oh. Ayan, nandito yung kanilang entrance. Dali, Jenny! Maraming mga police at coast guard dito. In case merong malunod or ano-ano, mabilis silang makarescue. Ayan, parang pista. Huy, kanina hindi pa to ganito kadami. Ano, oh, parang ng pista. Ang daming tao, anak. Hala. Oh. You're scared? Gusto lang nila maglaro-laro naman dito. Grabe ang tao, papunta galing doon, oh. Galing talaga doon pa, punta dito sa dulo. Puro mga tao sa ating beach, hindi ganito kabisi. Pero dito kita nyo, parang kuan. Parang merong celebration. Ayan, oh, punong-puno talaga. Doon sa dulo, sobrang puno. Dito hindi masyado, oh. Ah, puno nga lahat. Tapos makita mo kung saan-saan lang mga lubot. Dito lang ako magtayo, eh. Ang tubig naman nila, sobrang malamig naman ito. Hindi naman ito kagaya sa atin na mainit yung tubig. Yung kami, yung nag-beach sa Pilipinas, uy, wala yung tao. Dito, uy, ang dami-daming tao. Take me back to Daddy. Why? Are you done? Si Jenny naman, oh. Done na, Jenny? Ay, ayaw niya, ay. Duh, grabe boy, pista. Ito pa. Hello, pista. Nando na sila, oh. Ito, oh, magbingo-higa yan sila. Say hello mga tita. Nagbabalik na naman kami sa inyong mga mata. Andito si Inday Jenny, oh. Turn off sa the TV, love, ka. Come, quickly. TV, manggod. Turn off the TV. Where is your jacket? Thank you. Come on, bring dayon, mommy's kuan, be, shoes, be. Kanina pa yan siya nagagawa. Kanina ng kuan dyan ay kalat. Kanina pa. Hoy! Giitsan na. The house is very messy again today. Kahapon, naglilinis ako kahapon. I try my best. Ngayon, wala. So, ngayon, ang tinry ko ng aking best is yung aking pag-makeup sa aking sa aking mukha. Nag-makeup ako, oy. So, kanina,
si Wayne meron siyang interview today. So okay na po kami. Happy na daw siya kay nag-makeup. Anong makeup daw ay nagsuri-suri na daw kaming dalawa. So today, maaga siyang nagising at nagdala siya ng suitcase ni Inday Jessica. Yung suitcase na pang travel ba, doon niya nilagay yung kanyang damit na pang interview. Kaya meron siyang interview for his job para maano si Wayne. Para maanong tawag nito. Ha? Yeah, good job. Did they on where? No. Para ma-promote siya. Where's your jacket? Give me your jacket kaya I will help you. Pero depende pa sa kung anong result dahil meron daw ano day. Alam niyo na dito. Same lang din sa Pilipinas na merong dayaan. Uy, jacket pa kayo mag-cold kayo. Merong dayaan ba? So, sabi ko sa kanya, kung dayain man o kung ano-ano, dahil yung boss niya na pinaka ano yung rank, siya ang gusto. Pero kasi, doon kasi sa kanyang trabaho, may mga ahas ba? May mga ahas sa kanyang trabaho. Yung isa niyang kasama, siya yung tumulong. Di ba nakwento ko na ito sa inyo dati? Na mayroon yan siyang tinulungan at parang ano yung treatment niya sa lalaki na yun. Badali, sakay, I will. You need to be kuan kay it's a bit cold. Parang anak yung trato niya sa lalaki na yun, pero inano lang siya ba? Anong itawag ay trinidor lang si Wayne. Kasi yung job na yan is always naman talaga yan kay Wayne. Dati-dati pa kay ilang years na yan si Wayne dyan nagtrabaho. Hindi pa nga kami nagkakilala. Nandyan na yan siya. Pero nung nag-guide niya yung lalaki na yan, dahil pinunta sa kanya, na-guide niya daw, ganito, para nga daw mag-guide niya. Parang nilagay niya sa kanyang wings ba? Kasi ito si Wayne, magaling ito siya mag-manager. Magaling siya sa mga ganyan. So, ang nangyari nito, ay ito pala yung aking jacket na bulingit. Kalimutan kong laban ito. Kanina, nag-isip ako na lalaban ito. Kalimutan ko. Mamaya anak maglinis dyan sa bahay. Alis na kaming Inday. Merong sunlight pero malamig. So, nung pag-guide niya nitong lalaki, alam niyo kung anong nangyayari pero hindi ko naman magkwento sa inyo lahat. Itong lalaki na gina-guide niya is may ginawang masama sa aming family ba. Parang gusto niyang wasakin kami. So, nangyari nito is okay lang naman si Wayne. Wala, nagpaano lang talaga si Wayne. Nagpakumbaba sa lahat ng ginagawa. Kaya yun, pagkatapos ng kanyang opera is pagbalik niya ng trabaho, nasa opisina na siya nag-work. So, itong ahas na ito, nagtataka naman kung bakit daw si Wayne nasa opisina na, ano daw nangyayari, madami siyang mga ginagawa sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap. Atin lang talaga, dalawa, ganun siya dahi. So, naawa ako kay Wayne. So, itong lalaki na ito is trusted namin to siya kasi nung kasal namin is isa siyang witness. Hindi namin alam na ahas pala. So, ganyan. We cannot trust talaga kung sino yung mga tao sa ating paligid dahil yung iba, akala natin totoo sila. Kasi itong lalaki na ito, palagi ito siyang tumutulong sa amin. Sa mga bata, sobrang sweet niya. Nagbibigay siya ng mga kung ano-ano lang. Mention it everything. Mga seat sa car. Mga kung ano-ano lang. Pero hindi namin inakala ba na ganyan pala yung plano niya. Parang meron siyang sickness sa utak. Ha? No, in my back. Yung ganyan, merong mental na issues yung mga ganyan ng mga tao. Alam niyo yung nakikita ninyo sa mga TV na tinatridor nila, yung mga kasama nila. Ganyan yung nangyayari sa kanya. Kaya, kawawa si Wayne. Pagdating ni Wayne mamaya, kumustahin ko yun. Sunduin lang muna namin si Inday dahil anong oras na ba? Nagdagbag pa ni si Inday Jenny dito. Yung aking cellphone nasa kanyang bag. So, sinabi ni Wayne sa akin kanina na itatry na daw na masundo niya si Jessica pero baka daw matagalan siya sa kanyang interview and hopefully may message ako sa aking family na i-pray namin si Wayne dahil alam niyo na ba pag-interview niya I hope na wala lang mga dayaan dahil ang nangyari kasi nito yung isang boss ni Wayne gustong gusto siya pero merong mas mababa pa sa boss ni Wayne na same ugali sa ahas na isang ahas na yon. Gusto ng isang ahas na nasa opisina na yung isang lalaki ang ilagay niya. So, yung ginaid ni Wayne, gusto ng isang lalaki na siya yung ilagay doon sa posisyon ni Wayne.
Wala na tayong magawa kung ganyan yung gagawin nila. Importante ang Panginoon na nakabalo sa lahat ng kalakaran nila. Pero si Wayne naman talaga yung gustong-gusto na napaka-high, napaka-ano talaga yung sobrang boost nila talaga ba. Kaya I don't know kung anong nangyayari doon. Hindi ko pa siya nakamusta nga. Kung wala pa din ako ng message. I think nasa interview pa din siya hanggang ngayon. Kasi 1:30 yung kanyang interview is malapit na mag 2 o'clock. Ay, mag 3 o'clock na pala dito si Jenny. Nagbagbag, intawan na si Inday na ako diha. Are you okay, anak? Excited na yun na siya mo eskwela mga tita. No. Palagi yan siya nasasabi mag-aaral na daw siya. Ha? Yeah? Nagtanong kasi yung kanilang daddy kung magagamit ba daw ako ng pram kasi mas easy daw mamaya. Baka masundo niya kami. Walang pram. Where's my phone? Look. Why my phone not there? What? I did put it there. You sure? Wala akong cellphone diha dahil I hope nandun sa bahay. Bakit yung mga bluey raman eh? Wala, ang bluey lang yung nandito. I hope nandun lang yung sa bahay, no? Is it in this side? Did you see it a while ago? Yeah. Where is it? Did you take it out? No. Sure? No. It's not here? Yeah, I'm told you it's not. Maybe it's in the house, yeah? Yeah. Okay. Ha? I didn't get it? Halaka, nakulbaan naman hinuon ko ani. Oy, hindi na ako makapokus hinuon paglakad-lakad kay ang nasa isip ko saan na yung cellphone ko. Hindi ko alam yung anong oras na. Tara, maglakad na tayo anak ha. Let's get JJ. Ayan siya. Pag nasa labas kami, no, pumapayag yan siya magpapuyod ng kanyang buhok. Pero mamaya, pagdating nito sa bahay, aalisin yung puyod ng kanyang buhok. Natanggalin niya yan. Nagtanong nga yung babae doon na mayroong business, bakit nandito ka? Dapat nandun ka na sa school. Hindi pa next year pa ito siya. Kaya na late ang kanyang birthday. Kung birthday ni Inday before September, nasa school na siya ngayon. Pero November pa kasi yung kanyang birthday, kaya mag-antay siya ng another year para makapunta ng reception. Unsa naman na? Para mag-robot. Ito pala yung ating weather for today's station. Malamig lang yung hangin. Maganda yung ating weather. Oh, maganda yung clouds. Do you like the clouds? Yeah. Yeah? What is the color of the clouds? White. White and what? Blue, the sky. Ah, white and blue. What else? Is that the only color? Wala, nakita bitaw ninyo yung cellphone ko, day. That's white. Teka lang, i-review ko lang yung aking vlog ha kung nandun ba sa bahay yung aking cellphone, no? Kaya nga, no. Kulbaan ko ba? Baka nasa labas ng aming bahay niya. Mawala to akong cellphone, anak. Green grass. Yay! Lamig! Sobrang lamig! Ay, klaro si Inday Jenny, oh. Where's your face? Nagpasungay, nagpababa. Napoy daw siya baklay. Kung alam ko lang ganito yung magiging reaction niya. Nagdala ako ng scooter. Ni-review ko yung aking video. Nandun lang man ata sa bahay yung aking bigat mo naman ako. Uy, wait, sabi, mommy will put the camera in your bag. Okay. I think we're late now. Oh, so na. Wait, I put the camera in your bag. Naka-glasses man. Nandito na si Inday. Hindi ko alam kung nandito yung kanilang daddy dahil sabi niya nga sa akin is baka hindi niya masundo si Jessica pero baka masundo niya kami. Ayaw niya lang daw na. Mommy? Yes? Will the school be done on when it's Christmas? I think so. Maybe. Come on. Let's we check the cars. Maybe daddy park in the side.
Ano na naman pinag-uusapan yung dalawa? Every time na idadrop ko si Inday, sinasabi ni Inday Jennifer na namimiss niya si Jessica. Kasi naglalaro na kasi sila. Sometimes, nag-aaway naman pero hindi most of the time. Did you enjoy your day? Huh? Yeah? Do you think Daddy's there? Mommy. I don't think Daddy's there. Yeah? Yes? You know, in the toilet in school is every day we go in the same one in your one. Oh, is it the same? I think you only have few toilets. And the mommy. Yeah? And the place where we put all of our bags and jacket is down the stairs. Yes. But So you have to go downstairs? Yeah, if we left something, but in year one, Yeah. it's upstairs. Ah, year 1 and year 2. Wala man si Daddy So na. some of it is different. Yeah. I don't think Daddy made it. I think Daddy is still in his interview. So we have to walk. Daddy is having his job interview. Yeah, but what does that mean? Interview. Someone is asking Daddy questions. Come on. Kawawa naman itong dalawa. Sana dinala ko na lang yung prom. Medyo malayo-layo talaga nitong lakad namin. Kala ko kasi, sabi niya kasi sa akin kanina, mas easy daw na wala kaming prom. Pagsunduin niya kami, pero hindi naman pala. Ha? I know, it is tiring. Come on then. We have to walk. See, because Daddy is not there, nak. It's not there, nak. Kaluoy. Si Jeannie, nag-snack na naman sa kanyang kuanels. Careful. Careful, there's car. Careful, anak. Yeah? Normally, dyan mag-park si Wayne. Ayan o, dyan. Dyan, sarap dyan. Pero wala man. Wala ata. Hindi ata niya na na kompleto yung kanyang interview in a short period of time. Baka marami pa siyang sinabi doon. Careful ba? Dali na kay kahiyon na kay mami nak. Come. Hold mommy. Hold Jenny. JJ, hold Jenny. Yeah? Okay. Sika, put your jacket off. Put your jacket on, anak. Dito kami sa bus stop dahil umuulan ba? Nakahion ra ba kay kualak? Ha? No, we don't go inside the bus. We have to. Na, can we close this one? Yeah. Are you cold? It's cold, man. Huh? Wait, I forgot my flower. Where's your flower? I have to look. We have to look. Maybe Daddy will be here. And then we have to shout, Honey! Like that. We have to shout, Daddy! Okay. Yeah? My flower broke. Oh, it's broke now. Titignan namin baka dadaan si Wayne dito. Hindi ko alam kung dadaan ba or hindi. Basta kay kami na hindi, mag-aantay kami dito. This one broken too. Yeah. Oh, wait. Ayaw ko kasi ito silang maulanan. Kay It's gisip a ko. knot. Yeah, okay. Sit down there. Nawala na gid ang ulan. Dito kami mag-aantay na naman. Dali lang, kay we will cross. You okay, Jenny? Wait there. Can they go sleep? Yeah, and we can put the blanket. Galit ako sa kanilang daddy, oy. And Kay, then one day he's about to cover me this and probably this hole. Then we can yeah. Kaya magdala sana ako pistol. Magdala sana ako ng pram. Oh, ang nangyari nito, nagpalig-alig. Sabi niya, oh, mas okay na walang pram. Mas easy kita kunin doon ng mga bata. No, back. Tapos wala, hindi dumating dito. Ambot na lang yun. Naglagot ko. Suko ang buros. Pag ganyan ba? Jessica, move. Nito, hindi sana sure. Hindi magbitaw ng salita. Katanawa, nagdala sana ako ng prom ngayon. Hindi ito mahirapan na sana itong mga bata. Maglakad.
siya man kasi, nagsabi-sabi, mas easy, kung walang pram, mas easy kita ma-pick up doon. Hindi pa naman pala nakauwi. High blood din ko eh. Careful ba? Oh, where's your daddy lang? It's not even here. Wala man ganing sasakyan dyan, oh. Kahit isang wain dyan, walang nagpakita kahit isang wain, kahit isang anino. Lagot nung kong samot. Imbes na ano ako ba, naiinis ako sa kanyang mukha, mas lalo akong nainis ngayon. Ano naman na? I'm looking for flowers. Na. Quickly na lang kay it will rain again. Lagot yung ko yung daddy na ko, Punta nag-ingon-ingon na di magdagpram. I'm going on your neck. No neck, oy. Why? You play with JJ, oh. Why? You're heavy man. Mommy's baby will be kuan. Huh? Mommy baby will. Natan, awag ulan na sad. Dali na lang. Yeah. Yeah, you like it like I that. was on my way, wait there, but I couldn't get hold of you. Daddy, Yeah? when you was on the bridge, you would just say hi. Hi. When you was on the bridge, and then I say hi. Hi. Next week. Hello everybody! Today is another day. Hindi namin natapos yung aming vlog kahapon, no? Kay di ba nakita nyo, di hype, ano pisto? Hulog ng TV. Di ba? Kahapon, na high blood ako. So ngayon, I don't like to put makeup my face. Pregnancy is making me so lazy, dude. As in, guys. As in. Ayaw ko mag-make. No makeup, no anything. Oh, wala. No, hindi maligo si na Iljen. So, kahapon na, di ba, nagpunta kami doon sa, yung isa is nagdagat. Tapos, pagdagat, pagpuntang dagat is nagkuan na, nag-eskwelahan si Jessica. Hindi ko natapos kay di ba gisapot naman ko. Nagyaw-yaw inyong inday kay di ba nagsaad-saad siya sa amin na kukunin niya kami pero hindi. Yuga ka, baby! Inday Jenny, hindi niya kami nakuha on time. Ay, alam niyo na ba yung buntis? Ay, grabe, walang pasensya. So, Little Feo! Nagyaw-yaw kami. Nung pauwi na kami, hindi na talaga ako nag-vlog. Wala na akong vlog. Hala, nakita mo namin siya, papunta na siya ng bridge ba? Pa-approach na siya sa bridge. So, ganun yun talaga ako sa kanya. Okay, kilala ko man yung aming sasakyan. Wala yun, namugtok talaga ako kay nag-ulan, di ba yun? Nag-ulan. Niya nag-apply ba taon og trabaho sa promotion niya. Wa gyud ning asawa ni Wayne. Oh. Kulang na lang 1% day, biyaan ka na ni Wayne. Bahala diha. Oh, as in dun ko talaga na ano na grabe naman tong ugali ko. Uy, as in sobra-sobra na gyud talaga yung aking pag-ugali ba. So pagdating namin, nandun siya, nagantay siya yung mga hagdan doon sa dulo. Kaya nagbaklay naman talaga kami kaya hindi man siya pwede magliko-liko doon kaya hindi siya makastab. Ang nangyari, nagtingin sa akin, tawa, smile siya, smile. Wala gid ako nag-smile. Oh no, consideration si Inday ba na kahit man lang mag-congratulations dahil nag-apply sa kanyang job. Wala gid sa aking utok kay na ba nasapawan nga ng pagka-moody, kay pangit gud akong naglilihi talaga ako sa kanya. Wala gid kong tingog-tingog. Sabi niya, ay okay lang daw ako. Sabi ko, oo. Tapos yun na, nakita niya sa sakyan. Medyo siya, salita-salita ako din. Ganun. Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi ko, sino magiging okay? Galit na naman ako dahil. Sino magiging okay niyan? Sabi ko, di ba? Yung Inday Iljen. So, sabi niya sa akin, hala, nagyaw-yaw. Agay, no, my face. But I'm gonna say hi. Agay, samukan man din siya, oy. So, pag yaw-yaw ko dahil, ilagay ko kayo dyan kay may batang samukan. Oh, ano siya sa akin, sabi niya, how I wish na dala ko daw yung aking cellphone, ganito ganyan, sabi niya sa akin. Kaya nalimutan ko kasi yung cellphone ko. Hindi niya, tawag siya ng tawag. At ang nangyari pa nito is, naka-block siya sa aking cellphone. Hindi niya ako makontak. Always daw nagpupunta sa answer machine, naka-block. I-delete man ako ang iyang number, kaya nagalit naman yun talaga ako. Oh, yun na. To make the long story short, nadating kami dito sa bahay. Tapos, tinatry ko talaga yung aking best na, yung aking utak ba, na iset ko sa nag-away yun. Naglalis naman mi dito sa bahay. Dahil sabi niya, kung dala mo lang talaga yung cellphone mo, malalaman mo na padating na ako. Dahil doon pa natapos yung aking interview. Sa akin, huy, wala yun akong consideration sa aking bana, no? Totoo yung mga sinasabi niyo, pangit yung ugali ko. Mas lalo na ngayon, ano?
Hoy, may finger. Na nabuntis ako. Thank you. So, kakahatid lang pala namin kay Inday Jessica. Dahil another day na naman nga. Sobrang tapulan Inday Iljen. Alam nyo, ayaw ko maggalaw-galaw dito sa bahay. Gusto ko mag-sitting pretty lang. Tapos palaging natutulog. Kaya ang akin niyang dila. Palaging nag-ano. So, yun na. Pagkagabi, kaya nagsisihan naman, bakit di ko daw dala ang cellphone, di niya daw ako makontak. Sabi ko, nakalimutan ko nga yung cellphone. O, kung dala mo, malalaman mo na masusundo ko na kayo. Grabe, be, akong yaw-yaw yun talaga. Wala. Ang ending, wala. Ang ending kay yun na nagsisihan. So, pagkagabi nito, okay na ang lahat. Sige, okay na. O, storytelling si mami. Pagka okay na, doon na. Dito na kami sa kama. Tapos siya, hindi siya mapakali kay nag-apply di ba siya ng promotion sa kanyang job. Ang nangyari nito is parang hindi talaga siya mapakali kung ano yung resulta, kung sino yung makukuha. Kaya di ba sinabi ko sa inyo na merong ahas nga dito sa kanyang trabaho na basta to make the long story short, ang daming ginawa ng lalaki na yan sa kanya. At itong lalaki na ginaguide niya is inaano siya ba, parang gusto niya na makipag-compete kay Wayne. Ganun ang nangyayari. So, wala siyang pakialam kay Wayne. Wala. Basta kay siya, nag-apply din. Dalawa sila nag-apply. Nag-apply din siya. Yung ginaid ng aking asawa na trinit niya na parang ano niya na sana. No. Parang anak. Ayun, nag-apply. So, pag-apply, so, nag-worry si Wayne kay sabi ni Wayne na baka hindi daw siya yung matanggap. Naawa naman ako sa kanya nawala na yung aking galit sa kanya dahil sabi ko na bakit ba ako nagagalit na konti lang man sana yung kanyang mali, di ba? Kaya nag-apply nga ng job, dapat considerate ako sa kanya din dahil ang iniisip ko kami lang ng mga bata, naulanan kasi kami doon na. So sa gabi na yun Mommy, I need to find is na ano niya, Mommy, I need to find you, Cassie. yeah Cassie. sa gabi na yun no, like that, no. Sa gabi, ay nako, hindi tayo makatapos nito magchika kay tita. Mommy, why? Nothing. But I know you catch me now when the fall. No, what the fall? No, kay it's danger agay. Mommy's tummy. You just hit mommy's tummy. Wala na. Ayaw na niya magkuhan sa akin. Akala niya galit na ako. Dali na, come here. Come, no, I'm not mad. Pagka-apply ni Wayne, sobrang daw, sabi niya sa akin na, Mami, sobra daw ang hirap ng interview niya. Ganun yung sinabi niya. Sobrang hirap ng interview. So, yun, nagsuri na ako sa kanya. Sabi ko, sorry kung nagalit ako sa aking emotion. At alam mo naman na, sabi niya, kung nag-antay ka lang sana. Sabi ko, nag-antay kami. Oy, na matagal doon sa bus stop, sabi ko. Ahas. Ganun. Ang hindi ko nasabihin sa inyo lahat kay, alam niyo, nanonood ng aking mga vlog. Yung dalawang mga unggoy. Nanonood. Puro mga lalaki yan sila ha. Pero nanonood sila sa aking vlog, yung dalawang unggoy. Dahil itong isang unggoy na ahas is sinabihan itong medyo mataas yung ranggo. Sinabihan yan. Nagbablog daw asawa ni Wayne. Iwan ko ba kung bakit ba nanonood sila sa akin. Nalaman na ni Wayne ang result. So naghag na kami. Ganun na kami. Tapos as in, naiyak talaga ako dito yun. So, sayang nga hindi ko na-vlog yung aming yung pagka-find out namin ba. As in, ako yung naiyak para sa kanya. As in, sobrang, yung alam nyo yung emotion na na-feel ko. Maldita kay siya dahil, pero nag-iyak in taon ako nung nalaman ko na natanggap siya sa kanyang promotion at congratulations talaga kay Wayne dahil siya na yung boss ngayon sa kanilang area na, Honey, congratulations na ako, you deserve that. Tapos, iyak na ako sa aming natanggap na balita, iyak ako, nag-iyak, sabi niya, why are you crying? Ako pa yung naiyak, day. Sabi ko, you deserve it, kay bakit, grabe yung, grabe yung kanyang experience ba na, grabe yung pag-treat ng lalaki na ito sa kanya, yung dinadown siya palagi, tapos, basta madami, tapos, ako, palagi akong inaano din na nagkapag-asawa daw siya ng ganito, ganyan, na bata pa daw. Yung mga ganon, mga gasip-gasip ba? So, dun naiyak ako sa kay, grabe yung ginawa nila kay Wayne. Tapos ngayon, deserve ni Wayne yung kanyang trabaho. At alam nyo, si Wayne bitaw, as in, sobrang siya na lalaki, no?
sobrang humble niya at sobrang bait niya talaga. Doon ko na sobrang bait na asawa ay sobrang bait niya talaga na tao. Dahil kahit na mag-away kami, sabi yung pasensya na ba kay kung ako sa sitwasyon ni Wayne tapos ginawa yun sa akin. Hindi ko na kayang hindi ko na siguro kaya kausapin yung lalaki na yan, nakasama niya, di ba? So sobrang deserve niya. Tapos ang nangyari nito day, kay na-promote na siya no. Itong lalaki na unggoy, na ahas, aladay, di man makamove on. So much for more, bukas na lang yung aking chika nito ha, na atong libakon kay mananaw ba din sila sa aking vlog niya. I hope na mayroong caption para maintindihan nila, no? So, yun na ang nangyari. Sobrang deserve ni Wayne yung kanyang promotion at congratulations talaga sa aking asawa dahil alam nyo, luoy kay siya sa kanyang kaagi. Kay that time kasi na hindi pa nag-ilang lugar, walang boss dito sa kanilang trabaho. So, parang dati-dati pa, nung nandyan pa yung boss niya, palagi talaga si Wayne yung gumagawa ng mga trabaho, ng ginagawa ng kanyang boss. Sa kanya talaga, nasana yung trabaho na yan. Pero nung dumating nga yung lalaki na akala niya is magkaibigan sila, tinatrato niya na anak, ganito, ganyan, doon na ang unggoy. Big plastic day kay unggoy day. Kay naaday siya ka na maraming kuan ba, maraming plano day. Unggoy na ito, nagkuan na day, lain siya batasan, pangit ang kanyang ugali ba. Parang traidor ba na unggoy ba? Traidor na unggoy. So, iyon na. Ang lahat ng mga kuan, hindi dumadaan kay Wayne, doon na sa unggoy. Doon sa unggoy lahat, sa unggoy lahat. Dunya, parang feeling ni Wayne na grabe yung ginawa niya sa akin. Kahit sa aming private na life, mayroong ginawa ang unggoy na yan. So, doon na. Pagkakuha ni Wayne, doon ako naiyak talaga na as in yung emotion ko. Bumuhos talaga yung aking emotion na sobrang naawa naman ako sa aking asawa. Dahil may unggoy pa siya doon sa trabaho. Meron pa siyang asawa na naglilihi. Nasubraan. So doon hinag ko talaga siya dahil at nag-iyakan kami sa aming natanggap na balita. Kasi sabi ko sa kanya, honey, deserve mo yan. Sabi ko, deserve mo talaga yung promotion mo. At happy as in happy siya. Sabi ko sa kanya, bantay bitaw ni Kim, sige ra kag stress na pud ha kay basta pag boss madami na siya mga responsibility, pero magaling naman kasi si Wayne sa mga ganyan na mga aspect ba sa trabaho dahil nga yan siya dati manager ba, marami siyang hinawakan ng mga tao. Ayaw na kasing magbalik sa managerial, yung sa malaking kampanya talaga. Dito sa kanyang trabaho ngayon, meron siyang mga tao. So sabi niya, niya daw yan, ihina-hina niya pag take care, yung alagaan niya, tapos i-manage niya ng mabuti. Kasi itong kanyang inatrabahuan, wala nang manage ng mabuti ba? So need nila ng boss na ugma lagi, chikahan tamo kung unsay nahitabuan ning kuan kaning unggoy. As in, di gyud mo makapaniwala sa unggoy. Bahala ka diha unggoy, mananaw ning unggoy. Sige na, dito na lang ako. Maraming salamat sa inyong pagpanood. Manaway na mga unggoy na unsa ring asawa ni Wayne. Mananawayan sila sa akin day kay palagi manananaw sa aking vlog man manguan din na sila manaway na ang asawa ni Wayne. Unsa bahala sila. Unsa man pud ni sila. Uy, kay bakit man manonood sa aking vlog? Uy nga, hindi man ito para sa kanila yung aking vlog. Tapos tagtatagalog ako, hindi nag-i-English. Pero interesado kay sila mananaw sa akong vlog yun. As in, murag na nga kuan ning mga unggoy ni, grabe ka interesado gyud sa ako ang kinabuhi. Nya puro mga lalaki. Unsa man ning mga unggoya? Naobsis ang kinabuhi ni Wayne. So dito na lang ako ha, at maraming salamat sa inyong pagpanood. I hope na you will be okay. Bye-bye and God bless. Bukas balikan niyo ako kay mag-chismis atong abot sa unggoy.